Let's go! Saya! Pagpatuloy na natin yung biking sa Singapore at magbibisikleta tayo papunta sa mga hawker. Ang ipapakita ko sa inyo is 70s style hawker center. Pero bago yun, ipapasyal muna tayo ni Quark. Ang sarap mag-ikot dito. Magre-renta lang kayo ng bisikleta hanggang papunta sa Changi Airport. Pwede nyong bisikletahin. Safe naman magbike dito kasi meron kayong sariling lane. Mangingilid-ngilid lang kayo. Dumaan kami sa mga parks. Dumaan din kami sa mga areas na mga hindi nadadaanan ng taxi at saka ng tren. Residential areas na talaga. Bihira ito makita. Sobrang na-enjoy namin ni Mrs. Dizon yung pagbibisikleta dito. Ngayon lang namin nagawa to sa Singapore. Pwede nyo tong subukan. At dahil nabudol na kami ni Direct Quark magbisikleta papuntang Changi, binalikan namin talaga yung hawker center doon. Maganda to at mukhang 70s talaga yung vibe. Pero bago umabot doon, nagutom na kami. Buti na lang along the way, maraming hawker center. Silipin natin tong isa na to. Break time muna. Ang haba ng binike namin, so kailangan lang namin magpasok ng something para meron kami sunugin. Ito yung fish cake. Sinabi dapat matikman. Gawin natin. Hiniwa-hiwa na eh. Sarap. Sarap pala ng sausawan na una ka sa akin eh. Kaya ka natawa, no? Ayaw mo magugustuhan ko. Alam mo, hindi masyadong mapula, di ba? Hindi naman todo anghang eh. Pwede mo siyang ganyanin, nadamihan eh. Mas more para sa tamis, huli lumalabas yung anghang. So, masaya siya. Papatamisin nyo ng konti yung kakainin mo, sabay yung dulo. Palalasahan mo naman yung kinain mo, yung savory snack na yon, and then yung dulo, yung anghang snack. Ito yung prawn cracker. Sabi dapat ko rin matikman. Ang sarap kainin nito. Patingnan mo ito. Solid, ang ganda yun. Tingnan mo yung malutong na malutong siya dahil ang daming air sa gitna. Tapos lasa siyang light dilis. Hindi ko maintindihan. Ganun yung sarap niya kainin. Ang baba dito yan. Para pumasok lahat ng sauce. Prawn cracker, ang sarap ah. Ang sarap nito. Alam nyo sa atin, nguhiyong ang tawag dito 5 spices. Ano to, balat ng bean curd o ng tokwa na hinaluan ng giniling at saka ng hipon. Masarap. Ngayon ako nakatingin nun, saya. Popya o kaya lumpia sa atin. Turnip. Kontian ko lang nito para ma-experience ko fully yung turnip. Parang lumpiang gulay lang na may mas mabang aromatic. Parang kasing kamas na may lutong eh. Ito na fishball. Ito yung mga fishball na malalaki. Sarap nun. Sobra pala yung lasa ng isda ng fishball dito. Kasi ang ganit nung malutong at ito, yung outer niya, hindi mo basta hiwalay ng bite mo. May ganit siya. Tsaka may ibang lasa yung isda na hindi ko nalalasahan sa fishball sa Pinas. Matapang yung lasa niya. At syempre, parang may yung mga ginger slices yun. Siguro panguntra mo sa lahat eh, no? Basic na century egg. Snack lang. Bagay yung ginger slices sa lahat. Pambura nung cleanse ng palate. Kung hindi lang tayo nagre-reserve ng space, ang sarap ang sububok ng marami. Pero dito, panalo sa akin itong prawn cracker, fish cake, tsaka itong fishball. Ang lupit pala ng fishballan dito. Okay, balik biking na naman kami at medyo ginagabi na. Medyo kasi malayo talaga to. Malayo pa? Yung pupuntahan kong Changi Village Hawker Center. Go!
Actually, pinuntahan na namin to nung isang araw. Nagkataon sarado kaya pag pupunta kayo ng mga hawker, sisiguraduhin yung hindi cleaning time. Dagdag kwento ko lang na port area nga pala tong pupuntahan ko na to. Kaya ang pinupunta dito ay yung coastal walk at saka yung mga murang pagkain talaga sa hawker center dito. Iba rin talaga yung vibe at saka yung presyo talagang mas mababa. Eto na, moment of truth. Bukas siya. At kapansin-pansin na parang kami lang yung turista dito. Okay to. Urig na urig. Unahin ko na to kasi ang layo ng binisikleta natin eh. Saka natunaw ng yelo. Alam mo, sarap kasi parang durian na merong makapuno. Dahil may gata, ano? Chendol. Ang sarap, malamig. Ang layo talaga ng binisikleta natin. Meron pang mga malalaking munggo. Gusto ko may black jelly pa. Actually, parang naging drink na sa akin. Yun naman yung purpose ko kaya ko umorder nito. Gusto ko malamigan at saka durian pa. Ang sarap. Panalo to. Sa akin. Hindi para sa lahat ng durian. Yun. Unahin natin to mutton. Yung keto pat, parang yung puso ng Cebu. Pero, ang fine Subukan natin Malagkit sa feel yung yung keto pat. Alam nyo, medyo mabigat sa pakiramdam tong keto pat na to. Regular rice ako. I'm that kind of guy. Kanya-kanya. Sausaw natin sa satay. Maganit pala to. Mutton na inihaw nila. Pero masarap dahil mutton. Okay naman to kaso para sa akin masyado nakakabusog. Medyo para sa taong nagbabawas na ng white rice, mas gusto ko ata yung buhaghag na type. Iba rin ang usapan nito kasi may lasa yung pinambalot eh. Sa marami yun ang hinahanap. Kanya-kanya. Yung pala yung pangkompleto. Kapag kinakain mo ng sibuyas, kung mahilig ka sa sibuyas tapos susundutin mo ng cucumber. Isa pa nga. Mas gusto ko naman sibuyas. Kompletong-kompleto, may punch eh. Itong next na titikman ko, dito ko lang to nakita. At naamoy ko, parang gusto ko talaga tong tikman. Ito, natikman ko na kanina, hindi ko natiis. Sobrang bango nung pinakitaan tayo ng niluluto sa wok. Ano ba yung pinagkaiba nito? Di ba nakikita nyo pulang-pula siya? Ang iisipin mo agad, naku, napakaanghang yan. Pero, napakasarap at walang anghang. Para sa akin asa siyang bagoong na merong tomato na hindi naman marami. Walang alat na bagoong na mabango at masarap lang. Tapos ito naman, may natinis na dala. Yan. Kainin ko Gulay na gulay yung texture niya may lutong eh. Alam mo yun, kumain ka ng lasang paminsan yung dahon na hindi niluto. May ganong effect siya. Fresh green yung lasa niya. Yun yung dala niya doon sa dish na to. Pero yung pwesto na yun, grabe pa rin yung sarap ng sambal. Sobra. Bagay na bagay, pampakrema pati yung itlog. Yung hipon, hindi ganun karami. Pero yung sambal naman kasi talaga yung binabayaran mo ata dito. Sobrang sarap kahit sambal lang at rice eh. Sobrang nagustuhan ko tong isa na to. Dito pa lang sulit na yung dayo ko. Bagay na bagay dito. Yun na yung gulay. Tagalagyan natin ang hipon. Titipid pa no? Konti lang eh. Itipid ko. Sarap eh. Samba to. Samba of the night. Kung mahilig ko sa bagoong, matutuwa ka kasi makakarami kayo nung lasa na yon, makakain mo na. Ginaganon mo na pag bagoong kasi for pairing lang sa atin eh. Ito talagang pwede mo isang kutsara. Yun yung lasa. Gabum na gabum to. Itong wings, may mga iba pang pwesto dito pero sa tingin ko kahit saan ka bumili nito,
Parang patok na patok talaga tong chicken wing na to eh. Tinanong ko rin doon sa binilan ko ng sambal, sabi na you should try yung inihaw na chicken wings. Ito, ang solid talaga nito. Kinakamay ko na dahil gusto ko siyang mamantigaan din pati yung kamay ko eh. Ito yung sausawan din na pamatay eh. Hindi lang siya basta hot sauce. Ang nagpalupit sa kanya yung paasim niya. Hindi ko lang alam kung lime o kalamansi. Kaya napakasarap ng lasa. Sobra talaga sa sarap. Parang meron pang patis. Ang sarap ng lasa niya. Sobrang laki ng ambag niya. Di ba magkapares to? Parang kahit masarap na yung wings na to at sobrang usok, nakita niyo naman niluto sa apoy, di ba? Parang every time mo kakainin, gusto mo siya isawsaw, ganun kasarap. Depende rin sa kakain ha, kung mahilig sa ganitong lasa. Hindi rin to masyado maanghang, pero napakasarap ng lasa niya. Sarap, sobra. Pag sinabi nga palang Changi Village Hawker Center, hindi mawawala sa equation yung mga limak. Kaya ito meron din akong susubukan na bago para sa akin. Okay, huling hirit bago umuwi. Dahil marami ako nakita kumakain na itong nasi lemak na dami, puro mga isda yung in-order nila. First time ko kumain ng isda actually. Kasi parating chicken ang in-order ko na ito. Tikman ko muna ng walang sausaw. Asang ordinaryong isda. At talagang event naman talaga dito paghahalu-haluin mo to. Yun, no? Tignan natin. Dito talaga. Siya yung mag-hold nung pinaka-experience. Ito ngayon ko lang din ito matitikman. Tinuro ko lang eh. Higyan natin na itlog yung isa na yan. Sambal nito manamis-namis. Iba-iba rin talaga yung lasa, no? Mas forgiving, hindi siya nakakaubo. Kung mapapansin nyo pala, ang mura talaga dito, no? Parang $4, $5. Kaya naman sulit din yung ipinunta ko eh. At saka sobrang authentic talaga dahil puro local lang na pumupunta dito. Makita, mushy yung pakiramdam na to. Masarap siya kainin. At saka parang, yun nga, starchy. Starchy yung experience niya. Masarap siya ikanin. Lalo na doon sa mga hindi kumakain ng karne, no? Para ka na rin kumain ng karne. Meron siyang saya eh. Yung na gano'n ang patatas eh. Itong meal na to talaga, nangingibabaw talaga yung sarap eh. Prito at yung fishy element ng sambal at saka nung dilis. Pag sanay ka na doon sa combo na yon, hanap-hanapin mo rin eh. Kaya ako pag nakakita ko sa food court, parang hinihila ka eh. Parang sige nga, tikman nga natin dito. Ito na yung case na yun. Pero syempre, fried chicken, hindi din natin papalampasin. Basic sa atin to eh. Putong. Ako lang. Gusto ko talaga yung fried chicken na nasi lemak. Sobrang gusto ko talaga. Ulit yung dahil natin dito. Mura lahat At saka hindi kagulo. At saka pinunta naman natin dito yung vibe eh. Pumunta na tayo dito dati. Parang 70s yung itsura ng buong lugar luma eh. Lalo na nung naglakad-lakad kami doon. So, isa yun sa ipinunta namin dito. Gusto namin ma-experience yung place. Kahit saan naman sa Singapore, ang sarap na pagkain eh. Pero specifically for that, dumayo kami dito. Kasama yun sa adventure eh. Kasama yun sa pampasarap eh. So, para sa amin, yun ang Gabum. Oo nga pala. Siyempre hindi na kami magbibisikleta pa uwi. Yun nga pala yung tip ko. Pwede nyo nang i-lock dito, tapos isauli nyo via dun sa application, and then mag-bus na kayo pa uwi. Para hindi na kayo laspag. Yun.